Sa video na ito ay pag-aaralan ang tekstong pangangatwiran. Layunin, nagagamit ang pangangatwiran sa iba't ibang kalagayan o sitwasyon. Ano ang sarswela? Ito ay isang uri ng sining kung saan sumasayaw at kumakanta ang mga tauhan sa isang dula. Sumikat ang sarswela sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Kastila. Narito ang ilang sikat na sarswela sa Pilipinas. Tangian ng sarswela. Una ay naglalarawan sa pagmamahal sa bayan, kwento ng pag-ibig, mga issue, at sitwasyon ng mga Pilipino noon. Pangalawa, ang pagtatanghal nito ay may halong pagsasalita, pagkanta, at pagsayaw. Pangatlo, ito ay kadalasang naglalaman ng hanggang 5 kabanata. Pang-apat, ito ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagtatagumpay at kasiyahan. Sino ang ama ng sarswela? Si Severino Reyes ang ama ng sarswela. Isinilang siya sa Santa Cruz, Manila noong Pebrero 11, 1861. Mas kilala siya bilang Lola Basyang at nakasulat na siya ng 26 na sarswela. Dumako tayo sa gramatika o wika. Ano ang pangangatwiran? Ito ay isang uri ng pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay patunayan ang katotohanan at maging kapanipaniwala at katanggap-tanggap sa nakikinig o bumabasa. Layunin nitong mahikayat ang mga tagapakinig. Ano ang mga dahilan ng pangangatwiran? Una ay para mabigyang linaw ang isang usapin o issue. Pangalawa, ay makapagpahayag ng sariling damdamin o opinyon sa isang bagay. Pangatlo ay maipagtanggol ang sarili sa anumang bagay. Ano ang mga kasanayang nalilinang sa pangangatwiran? Una ay ang pagkakaroon ng wasto at mabilis na pag-iisip. Pangalawa ay malilinang ang lohikong paghahanay ng kaisipan. Pangatlo ay magiging maayos ang pagsasalita. May dalawang uri ng pangangatwiran, inductive reasoning o deductive reasoning. Ano ang pangangatwirang buod? Ito ay nagsisimula sa maliit na halimbawa o katotohanan at nagtatapos sa isang panlahat na suliranin. Ito ay may 3 uri. Una ay ang pangangatwirang gumagamit ng pagtutulad. Inilalahad dito ang magkatulad na katangian, sinusuri ang katangian, at pinalulutang ang katotohanan. Pangalawa ay ang pangangatwiran sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga pangyayari sa sanhi. Ito ay sa paniniwalang may sanhi kung kaya nagaganap ang isang pangyayari. Pangatlo ay ang pangangatwiran sa pamamagitan ng mga katibayan at pagpapatunay. Ito ay pagpapahayag ng mga katibayan o ebidensya para patotohanan ang sinabi o sinulat. Ano ang pangangatwirang pasaklaw? Ito ay isang pangyayari sa pamamagitan ng pagkakapit ng isang simulang panlahat. Silohismo ang tawag sa ganitong pangangatwiran na bumubuo ng isang pangungunang batayan, isang pangalawang batayan at isang konklusyon.